Warning. Paalala sa mga nakikinig. Ang kwentong inyong maririnig ay hango sa mga totoong pangyayari. Ito ay naglalaman ng mga nakakatakot na bahagi at maaaring hindi angkop sa mga bata, buntis o mga may mahinang puso. Ipinapayo naming makinig lamang kung handa ka na. Dahil sa oras na ito'y simulan, baka may pumasok na hindi mo inaasahan. Kwento. Ang babae sa bintana. Lokasyon. Barangay Malinaw, Batangas taon, 1997. Mainit ang gabi. Wala kang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon na parang may palihim na gumagalaw. Sa lumang bahay ni na Lola Cora, 78 anyos, ay isang kwarto ang matagal nang nakapadlock. Lola, bakit di mo binubuksan tong kwarto na to? Tanong ng apo niyang si Mia, 90 anyos, na lumuwas mula Maynila para magbakasyon. Saglit na tumahimik si Lola, parang tinablan ng lamig sa tanong ng apo. Huwag mo nang pakialaman yan, Mia. Hindi yan para sa atin. Pero La, narinig ko kagabi may umiiyak sa loob. Promise, akala ko ikaw. Tama na, singal ni Lola. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mo nang banggitin yan uli. Hindi na nagtanong si Mia, pero sa isip niya, may misteryong bumabalot sa kwartong iyon. Ilang araw ang lumipas. Habang nasa labas si Lola at nagsisimba, si Mia ay nag-ikot sa bahay. Hindi niya mapigilang lapitan ang pintuang laging nakasara. Nang idikit niya ang tainga, narinig niya ulit ang pag-iyak. Mahina parang bata. Tulong. Napaatras siya, pero sa halip na matakot, lalo siyang naintriga. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at sinubukang kalasin ang lumang padlock. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang makapal na alikabok, lumang aparador at isang antigong salamin. Walang tao. Hello? May tao ba dito? Tawag niya. Walang sagot. Pero nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng nakaputi, duguan ang mata at nakangiti. Ano to? Paglingon niya, wala. Pagharap niya ulit sa salamin, wala rin. Nanginginig siyang lumabas at isinara ulit ang kwarto. Kinagabihan, nagising si Mia sa mahihinang kaluskos sa kisame. Tik, tik, tik. Nang ibaling niya ang tingin sa bintana ng kwarto niya, may aninong nakatayo, isang babae. Maputi ang damit, basang-basa, duguan ang mata, at narinig niya ulit. Tulong, ilabas mo ako? Napabalikwas si Mia at sumigaw. Dumating si Lola agad. Lola, may babae sa bintana, nakita ko talaga. Anak! Bulong ni Lola habang yakap ang apo. Simula pa noong 1965, may isang dalagang tumira sa kwartong iyon. Pinagsamantalahan siya ng mga sundalong lasing. Itinali, pinahirapan, at sa huli, pinatay. Anong pangalan niya, La? Dolores. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng tulong. Akala niya, may makakaligtas sa kanya. Hindi na makatulog si Mia. Kinabukasan, napagdesisyonan nilang ipasara ang kwarto at ipatawag ang albularyo sa baryo. Dumating si Mang Tonyo, matandang albularyo na kilala sa Batangas. Pagpasok pa lang sa bahay, tumigil siya at napatingin sa kisame. May kasama na kayong isa pa, ayaw niyang umalis. Pwede pa bang itaboy, Mang Tonyo? Tanong ni Lola. Hindi basta-basta, kasi si Dolores, hindi lang basta multo, isa siyang ligaw na kaluluwa na ikinulong dito ng kasamaan. Gabi ng pagritual, pinagdasal ang buong bahay. Sinabuyan ng asin ang paligid. Sa oras ng hating gabi, nagsimulang magbago ang hangin. Lumamig, lumakas ang hangin. Tumirik ang kandila. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong bahay. Wag niyo akong iwan! Doon, bumukas ulit ang pintuan ng lumang kwarto kahit nakapadlock. Lumabas si Dolores. Maputi, mahaba ang buhok, duguan ang mata. Lahat ng nasa bahay natigilan. Pero lumapit si Lola, lumuhod at sinabi, Dolores, patawad kung di ka namin natulungan noon. Ngayon, hinihingi namin ang kapatawaran mo. Tahimik si Dolores, isang patak ng luha mula sa kanyang duguang mata, tumango, at unti-unting naglaho sa hangin.
Days pagkatapos ng lahat, muling isinara ang kwarto, tinanggal ang salamin, isinaboy ang asin at sinunog ang mga lumang gamit. Si Mia, hindi na ulit bumalik. Ngunit minsan-minsan, may nagpapadala ng sulat kay Lola, isang sketch ng isang babaeng nakaputi at nakangiti, paalala sa dulo. Hindi lahat ng multo ay masama. May ilan sa kanila, hindi lang matahimik, kasi may kasalanang hindi natin na itama. Pero kapag pinili mong buksan ang mga pintuang isinara na ng panahon, siguraduhin mong kaya mo ring harapin ang laman nito.